Kakaiba po ang ginawang protesta sa Barcelona, Spain dahil bumuo sila ng isang human tower. Castels po ang tawag dyan, tradisyonal ng mga Espanyol noon pang 18th century. Ginawa nila yan ngayon bilang bahagi ng Make Noise campaign para hikayatin ng mga pinuno ng iba't ibang bansa na makamit na ang Millennium Development Goals. Pangunahin na rito ang pagpuksa sa matinding kahirapan pagdating ng taong 2015. Itinaon ang protesta sa isinasagawang United Nations Millennium Summit sa Amerika. Balik po tayo dito sa Pilipinas. Nagbabala ang National Union of Journalists of the Philippines o NUJP laban sa posibleng pag-aay ng kaso laban sa mga mamamahayag kaugnay nung naganap na pang-hostage noong Agosto 23. Gumawa na raw ng mga hakbangang media para mas maging sensitibo sila sa pag-cover ng mga masiselang mga sitwasyon tulad ng napapanood yung yan. Hindi rin daw dapat isisi sa media ang mga kakulangan ng gobyerno. Umapila naman o nanawagan ng National Press Club. Magmumuka rin daw na hinahadlagan ng gobyerno ang malayang pamamahayag sa pamagitan ng posibleng pagpapataw ng parusa sa mga taga-media. Hindi raw media ang dapat sisihin dahil sa trahedyang kinahantungan ng pang-hostage na yan. For the first time mula nang umalis sa Pilipinas, nagpa-interview ang dating athlete na si David Bonevach. Naka-archive ang 3 estafa cases na kinahaharap ni Bonevach sa Pilipinas. Ang exclusive chika mula sa Amerika, hatid ni Lars Santiago. Pangamba sa sariling buhay ang dahilan ng pag-alis ni David Bonevach sa Pilipinas kasama ang asawang si Jessica Rodriguez noong 2008. Sa unang pagkakataon, binuksan ng dating atleta sa GMA News ang kanyang saloobin. Kinalimutan na ni David kung ano man ang hindi pagkakaunawa ang naganap sa kanila ng mga kasama niya sa negosyo na pangunahing dahilan kung bakit madalian nilang nilisan ang Pilipinas. Nakamupo na si David at handa na nga raw siyang muling makausap ang mga dating kasama sa negosyo na itinuturing pa rin niyang matalik na mga kaibigan. I miss my ex-partners a lot, you know. Even though we left on bad terms. Walang pait sa kalooban ni David lalo pat maganda ang takbo ng buhay nila ni Jessica sa Amerika. Naabutan nga sila ng GMA News na naglilibang sa isang mamahaling resort kasama ang kaibigang aktres na si Patricia Javier at ang kanyang pamilya. I think we enjoy a privileged life here in the United States and are able to do the things that we want to do, and we have a great church. We have a great. It took a while to build a new family of people around us. Matagumpay ang 5 kumpanyang kanyang binuksan sa Amerika at ang kasalo niya sa tagumpay ay ang asawang si Jessica. She proved that her love for me was, number 1, unconditional, and 2, she meant everything. She means more to me now than anything. Next month, muling pakakasalan ni David si Jessica. The 4th time in 10 years we're getting married, and I promised Jessica that every 5 years we would renew our faith in each other. In 10 years, ang daming nangyari sa amin. Yung marriage namin, if we didn't really love each other, siguro parang ano siya pwede siyang sumabog. Pero because I think yung love namin sa isa't isa is that strong. Talagang, and it's, you know, it's God's gift. So I think naging much stronger. Mula sa California, Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. I'll be back with more showbiz news, kaya tutok lang. Abangan! Mga magsasaka ng Hacienda Luisita nag-walk out sa mediation meeting sa Korte Suprema. Pope Benedict XVI balik Vatican matapos ang makasaysayang pagbisita sa United Kingdom. At Robin Padilla inihatid sa airport ang bunsong si Ali na uuwi na sa kanyang ina sa Australia. Walang patid na pagtutok dito sa 24 oras.